Here now is Star FM's Top of the Hour News. Magandang umaga mga ka-Star Nation ng ating Philippine Standard Time. 9 minutes after 9 in the morning. Ako po si Star DJ Ethan Gray para sa ating Top of the Hour News. At narito na ang ating mga headlines. Land Transportation Office inatasan ng mga regional officer na tiyakin ang lahat ng road safety measures sa pagbubukas ng klase. Mahigit 3 million pesos na halaga ng iligal na droga na kumpiska naman sa isinagawang buy-bust operation doon po naman sa Lucena City. Sa balitang sports, Gilas Pilipinas lumiliit ang tsansa na umabante sa second round. At ngayon para sa detalye ng ating mga balita, dahil nakatakdang magsimula bukas ang karamihan sa mga klase, inatasan ng Land Transportation Office ang mga regional officer na tiyakin na ang lahat ng road safety measures ay nakapwesto na. Sa isang memorandum, inatasan ni LTO Chief Bigor Mendoza ang lahat ng regional director at iba pa na mga opisyal na makipag-ugnayan at magbigay ng kinakailang suporta sa mga local government units at Department of Education at DepEd base sa kanilang jurisdiction. Ang mga tauhan ng LTO, idinagdag niya, ay dapat tumulong sa pangasiwa ng mga sitwasyon sa trapiko sa mga paaralan at sa lansangan at maging sa mga traffic checkpoints. Iniutos din ni Mendoza sa mga field officer ng LTO na bantayan ang mga overloaded, unregistered at colorum school service vehicles. Gayon din ang pagsasagawa ng verification ng driver's licenses at motor vehicle registration. Ayon kay Mendoza, tatakbo ang Oplan Balik Eskwela 2023 hanggang September 8. Ang LTO anya ay magpapakalat ng karagdagang tauhan sa mga paaralang malaki ang populasyon, kabilang ang Batasan Hills National School, President Corazon C. Aquino Elementary School at Bagong Silangan Elementary School. Lahat sa Quezon City at ay Dr. Alejandro Albert Elementary School sa Sampaloc, Manila. Nanawagan din si Mendoza sa publiko na sumunod sa mga traffic rules and regulation at sundin ang mga instructions ng mga law enforcers sa kalsada. Sa ibang dako naman, nasamsam ang nasa mahigit 3 million pesos na halaga ng iligal na droga mula sa dalawang drug personality sa isinagawang buy-bust operation sa Purok Ilang-Ilang 1, Barangay Silangan, Mayao, Lucena City. Kinilala mga suspect na sila Christian Vien Inverga alias Mayor, 43 anyos, residente ng Barangay Silangan, Mayao, Lucena City, at Antonio Ruil San Vicente alias Tonton, 40 anyos, Purok Sampaguita, Barangay Dumiit, Lucena City. Sa nagkalap na impormasyon ng Bombo Radio sa Quezon Police Provincial Office na pag-alaman na naaktuhan ng mga otoridad ang mga nasabing sospek na nagbibenta ng iligal na droga matapos na makabili sa mga ito ng isang plastic sachet ng pinaghihinalaang shabu ang nagpanggap na pusher buyer sa halagang 10,000 pesos. Sa inisyal na investigasyon naman ng mga otoridad, maliban sa buy-bust item na kumpiska pa kay Inverga ang 8 plastic sachet ng pinaghihinalaang shabu, habang 4 na sachet naman ang nakuha kay San Vicente. Sa pangkabuuan, tinatayang mayroong bigat na aabot sa 159.6 grams ang mga nasamsam na iligal na droga na nagkakahalaga ng nasa 3,244,824. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng mga otoridad ang mga sospek para sa karapatang kaparusahan. Sa balitang sports naman, lumiliit ang tsansa na umabante sa second round ang Gilas Pilipinas team dahil sa pagkakaroon ng 2 talo ngayon sa 2023 FIBA World Cup. Dahil pa man, hindi pa tapos ang laban para sa Pilipinas. Matapos masilat ng Dominican Republic sa score na 87-81 at sa Angola sa score na 80-70, ang koponan ng bansa ay may score na 0-2 sa Group A. Nangunguna na sa Group A ang Dominican Republic na 2-0 habang 1-1 naman sa Italy at Angola.
Kailangan namang maipanalo ng Pilipinas ang laban nito sa Italy sa Martes upang manatiling buhay ang pag-asa na umusad sa susunod na round. Ito po yung nakadepende rin sa magiging resulta ng laban ng ibang kupunan. Samantala, nagbunyi naman ang Japanese fans matapos na talunin ng kanilang team ang Finland sa score na 98-88 sa bakbakan ng Group E sa Okinawa Arena sa Japan. Dahil sa pagkapanalo ng Japan kontra Finland, sila ang unang Asian team na nakapagtala ng panalo sa 2023 FIBA World Cup. Importante magiging resulta sa standing ng Asian team sa World Cup dahil ang bansa na may pinakamagandang record ay makakalahok sa 2024 Paris Olympics. This FIBA News update is brought to you by Arena Plus, the official sponsor of FIBA Basketball World Cup 2023 and Bombo Radio Philippines. Samantala mga Star Nation, bago po tayo magtapos ay atin lang pong i-congratulate yung mga nanalo sa ating Week 4 or Week 5 sa promo nating swerte sa palengke ng Star FM at Bombo Radio Studio Draw, mga Star Nation. Yung tatlong nanalo po ng tig 1,000 pesos cash, si Name Bros Dalugdog of Central Barangay, si Jesse Partosa of Rizal Avenue, Katipunan, Zamboanga del Norte, 1,000 pesos, at si Karel May Tapales of Sangkol, Dipolog City. Samantala, congratulations din kay Winifreda C. Chong of Lalawan, Dicayas na nanalo po ng 3,000 pesos cash. Ana Fe Pasina of Lower Dicayas, Dipolog City nanalo naman po ng 4,000 pesos. At Quincy Rona Makaluluoy na nanalo naman ng 5,000 pesos. Congratulations sa ating mga winners at mamayang alas 10 ng umaga mga Star Nation ay magsisidatingan ng ating mga winners para i-claim ang kanilang mga prizes na napanalunan. At paalala lang sa ating mga winners, huwag kalimutang magdala ng 2 valid IDs. At yan po ang kabuuan ng ating mga balita. Bago po tayo magtapos, balikan ko lamang ang ating mga headlines. LTO inatasan ng mga regional officer na tiyakin ang lahat ng road safety measures sa pagbubukas ng klase. Mahigit 3 million pesos na halaga naman ng illegal na droga na kumpiska sa isinagawang bypass operation sa Lucena City. At sa balitang sports, Gilas Pilipinas lumiliit ang tsansa na umabante sa second round. Star Nation, para sa ibang balita, pwede po tayo mag-log on sa ating official website at www.bomboradio.com o di kayo naman ay makinig sa ating Bombo Network News. Ang ating Philippine Standard Time, 17 minutes after 9 in the morning. Ako po ang inyong tagapagbalita, Star DJ Ethan Gray. Magandang umaga, Dipolog City. The top of the hour news on Star FM.